Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Kakatapos ko lang mag-dinner. Gumawa ako ng meatballs at noodles ngayon, it was pretty good sa unang pagkakataon. Noong nakatira ako noon sa California, si Kuya Sam ay nagluluto para sa amin dahil siya ay talagang isang mahusay na cook. Hindi ako nagkaroon ng interes sa pagluluto. Pinagalitan ako noon ni Mama na dapat may magawa man lang ako in case of emergency. Palagi ko siyang binabaliwala sa pagsasabing matututunan ko ito later. Pero ngayon miss ko na siya. Namimiss ko na yung pagagalitan niya ako. Miss ko na ang luto niya. Miss ko na lahat ng tungkol sa kanya. No tears right now, Jen. Hindi naman ako inaantok. Hindi rin ako interesado na manood ng anumang palabas sa Netflix. Kaya nagpa siya akong mamasyal sa neighborhood. It was around 10:30. Alam kong medyo gabi na pero sabi nila hindi natutulog ang New York, so yeah. Dito ako naglalakad sa mga lansangan ng New York. Nagsasara ang mga tindahan ngunit malawak na bukas ang mga restaurant. Masyado akong natulala sa nightlife ng New York na hindi ko alam kung saang direksyon ako nagsimulang pumunta. I started going, bago ko malaman na huli na ang lahat dahil ngayon ay nasa isang ganap na desyerto at hindi kilalang kalye. Oh God, nasaan na ako? Ano ang dapat kong gawin? Walang tao dito. Okay, huminahon ka muna, Jen. Nasa iyo ang iyong mobile. Mayroon kang GPS. Inilagay ko ang aking address sa GPS at nagsimula itong ipakita sa akin ang mga direksyon. Nagsimula akong maglakad na sinusundan ang direksyon ngunit malayo pa ang daan hanggang sa makarating ako sa isang mataong lugar. Naglakad ako ng mabilis, pero bigla akong nakarinig ng mahinang boses ng isang lalaki. Lumingon ako at nakita ko ang tatlong lalaking medyo lasing na nakatingin sa akin ng may dirty eyes. Saan ka pupunta, honey? Let us show you the way. Don't worry, wala kaming gagawin. Sabi ng isa sa kanila na may blonde na buhok. Hindi ko na lang sila pinansin at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit ang problema ay naglalakad ako sa tapat ng aking bahay. Nakatayo ang mga lalaking iyon sa direksyon ng apartment ko. Hey, bumalik ka dito, beauty. Sigaw ng ibang lalaki. Napaatras ako habang naglalakad pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Naririnig ko ang mga footsteps nila. Sinusundan nila ako. God, ano ang dapat kong gawin? Biglang may humawak sa braso ko ng mariin. Lumingon ako at nakita ko ang blonde na lalaki na nakangiti sa akin. Bitawan mo ang kamay ko, bastard. Sigaw ko habang nagpupumiglas sa hawak niya. Such a beauty. Paano kita iiwan bago matikman? Shut up, you asshole. Leave my hand this instant. Kung hindi, ano, baby doll? Buti naman tinanong mo. Sinipa ko siya kung saan hindi sumisikat ang araw. Deserve mo ito. Napahawak siya sa kanyang pundiyo. Pero may dalawa pang lalaki na nakalimutan ko. Tumakbo ako at tumakbo ako. Sinusundan pa rin nila ako. Walang tao sa kalye. Nasaan ako? Tumatakbo ako habang nakatingin sa likod ko habang tumatakbo sila sa likod ko. At nauntog ako sa matigas na pader. Walang pader dito. Naghanda akong bumagsak sa aking puwitan ngunit hindi umabot sa lupa ang aking puwitan. Sa katunayan, dalawang braso ang nakapulupot sa akin. Tumingala ako para makita, oh my God. Daniel Anderson. Anong ginagawa niya dito? Daniel, hinihingal kong sabi. Jenilyn, what are you doing here at this time? Tanong niya na pinatahan ako. Actually Hey buddy, ibigay mo sa amin ang babaeng yan and live from here alive. Or else you die here, then we take the girl. Nandito ang mga goons. Hinila ako ni Daniel papunta sa kanya at ipinulupot ang braso niya sa braso ko. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa tagiliran niya. Get the fuck out of here before I do some you will regret. Sabi ni Daniel na nagngangalit ang mga ngipin. That's not happening, buddy. Tumawa ang isa sa mga goons. Alright then, hiningi mo ito. Huwag mo akong sisihin pagkatapos. Tumingin sa akin si Daniel at tumango. Suntok, sipa, smash, sipa, suntok. Ang dalawang goons ay nakahiga sa footpath na mapanganib na nasugatan. Literal na sinaktan sila ni Daniel tulad ng sinumang baliw. Lumapit siya sa akin at tinanong, are you okay? Hindi ako ang nakatama sa mga goons na yan. Ikaw ang gumawa. Dumudugo yung kamay mo, Daniel. Kinuha ko ang kamay niya sa kamay ko. Jenilyn, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras in the first place? I was just. Ikinwento ko sa kanya ang buong kwento. Are you out of your goddamn mind? Sigaw niya. Hindi ako umimik at pinunasan ko ang mga luha ko. Bakit niya ako sinisigawan? Salamat, Mr. Anderson, sa pagligtas sa akin. I will take your leave now, sabi ko at nagsimulang maglakad palayo sa kanya. Jenilyn, tinawag niya ako, pero hindi ko pinansin.
Jeneline, hinawakan niya ang wrist ko at hinila ako sa dibdib niya. Itinapat ko ang aking mga kamay sa kanyang dibdib bilang suporta. Do not disobey me. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid na kita pa uwi. Mabagsik ang boses niya gaya ng dati. Huwag mo nga akong sigawan ng walang dahilan, sabi ko at sumakay sa kotse niya. Maya-maya umupo siya sa tabi ko. Sinabi niya sa driver niya ang address ko. Alam niya kasi boss ko siya. Tahimik ang buong biyahe papunta sa bahay ko. Nang makarating kami ay nauna siyang bumaba ng sasakyan. Bubuksan ko na sana ang pinto ko pero pinagbuksan niya ako. Napaka-gentleman. Salamat sa pagligtas at paghatid sa akin sa bahay Mr. Anderson. Nagpasalamat ako ng totoo sa kanya. No problem Jeneline, but please call me Daniel. Mr. Anderson sounds so old. Nag-iyo face siya. Pero Mr. Anderson ang tawag sa iyo ng lahat. Nangangatwiran ako. Oo pero hindi kayo lahat. Ikaw ang PA ko. Nagkibit balikat siya. Ano, sige Daniel, sinabi ko. Good night, sabi ko at aalis na pero pinigilan niya ako. Jeneline, yes. Napalingon ako sa kanya. Galit ka ba sa akin? Mahinang tanong niya. No, bakit? I mean sinira ko ang pagkikita niyo ng kapatid mo kaninang hapon. I'm sorry for that, sabi niya habang nakatingin sa ibaba. Napangiti ako sa loob. Daniel Anderson na walang sorry sa kanyang diksyonaryo ay nag-sorry sa akin 2 beses sa isang araw. Hindi masama Jen. No Mr. Anderson, hindi ako galit sa iyo. Kanina ako pero hindi na ngayon, napangiti ako. Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol kay Mr. Anderson? Fine, Daniel hindi ako galit sa iyo. Good. Good. Aalis na ako. See you tomorrow Jen, sabi niya at umalis na. Teka, tinawag niya akong Jen, hindi Jeneline hindi Miss Mondragon. Bakit? Kinabukasan sa opisina, dalhin mo sa akin ang file ng summer collection para sa opisina ng Chicago. Mag-book din ng reservation sa Hyatt Regency para sa lunch para sa 4 na tao. I have a meeting with Mr. Henry, you will be coming too. Sabihin mo kay Mr. Lewis na makipagkita sa akin at 4 dito, kasama ang sales structure ng ating bagong trouser collection. Wika ni Daniel nang hindi tumitingin sa akin at may tinatype sa laptop niya. Bumuntong hininga ako at nagtanong, okay. Anything else Mr. Anderson? I'm sorry, hindi pa ako sanay. Masanay ka na Jen, ngumisi siya. Or else what? I will fire you. Nagkibit balikat siya. Alam kong hindi mo kaya, at hindi mo magagawa. Jen, tiningnan niya ako nang may babala. Ngayon ano, tatawagan niya akong Jen. Pigilan ko ba siya? O okay lang na Jen ang tawag niya sa akin. Oo simula ngayon Jen ang itatawag ko sa'yo. At hindi mo ako dapat pigilan. Dahil gusto ko, nag-smirk na naman siya. God sabi ko ng malakas. Malakas mo pa ring sinasabi. Fine, I will get to work. Bumuntong hininga ako at lumabas ng cabin. Pupunta kami ngayon sa lunch meeting sa Hyatt, obviously it 5-star hotel iyon. Ano ang inaasahan mo kay Daniel? Oo ngayon Daniel din ang tawag ko sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam pero inutusan niya lang ako ng kahit ano. Nandito na po tayo Mr. Anderson, si Mason, anunsyo ng driver ni Daniel. Pinagbuksan kaming dalawa ni Mason ng pinto. Hindi na kailangang pagbuksan ako ng pinto. Ako ay isang empleyado lamang. Ngunit nagustuhan ko ang maliit na espesyal na serbisyong natanggap ko. Nagpasalamat kami sa kanya at tumuloy na sa lounge. Binati kami ng manager at tinanggap kami. Magkatabi kaming nakaupo habang ang tapat na sopa para kay Mr. Lewis at sa kanyang sekretarya. Kausapin mo siya kapag kailangan talaga, sabi ni Daniel na nakatingin sa menu. At pwede ko bang itanong kung bakit? Hindi siya mabuting tao. Too many personal dirty stories. Kung ganoon, why are you doing business with him? Naguguluhang tanong ko. Magaling siya sa business. Simple, nagkibit balikat siya. Napailing na lang ako. On the queue, dumating si Mr. Lewis kasama ang kanyang sekretarya. Siya ay isang lalaki sa kanyang kalagitnaan ng 50s, very fit though. Mayroon siyang malaking puting balbas. Masyadong mahalay ang suot ng kanyang sekretarya para sa aking pagkakaintindi, she looked in her early 20s. Good afternoon Anderson, sabi ni Mr. Lewis na may mapang-asar na mukha. Afternoon Mr. Lewis, Daniel was no less. Who might be this beautiful lady? Tumingin siya sa akin na may purong pagnanasa sa kanyang mga mata. Naiinis ako. She is my secretary Jeneline Mondragon. Pinakilala ako ni Daniel. Ngumisi si Mr. Lewis at inilahad ang kanyang kamay para makipagkamay. Ayaw ko sanang makipagkamay pero ayoko din maging impolite. So just for the sake of it, sinalubong ko ang kamay ko sa kanya. Napakahigpit ng pagkakahawak niya. Umubo si Daniel para makuha ang atensyon ni Mr. Lewis at nagtagumpay siya. Let's talk business Mr. Lewis, sabi ni Daniel at sinenyasan ang lahat na umupo. Sa kabilang banda, si Daniel.
Pagkatapos ng 2 oras na discussion, explaining, understanding, nagpa siya si Mr. Lewis na ibigay ang kanyang mga raw material para sa aking kumpanya sa pinakamababang halaga kaysa sa iba ko pang mga kakumpetensya. Hindi ko nakalimutang pansinin ang discomfort ni Jeneline. Sa tuwing sinusubukan at kausapin siya ni Mr. Lewis, sasagot siya ng walang tono. Halatang hindi niya gusto, napakadumi ng kanyang mga tingin. Dapat pala hindi ko na dinala si Jen dito. Pagkatapos ng meeting ay nag-excuse ako at tinawag ako ng aking ina. Pagbalik ko, sinabihan ni Mr. Lewis si Jen na tanggapin ang trabahong inaalok niya sa kanya, kasama na ang pagiging PA sa labas at halatang alam kung gusto niya lang matulog kasama si Jen. How dare he? Jen, ngumiti ako at ipinulupot ang braso ko sa bewang niya, para hatakin siya palapit sa akin. I'm sorry, tapos na ang meeting na iyon, aalis na tayo. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang ginhawa sa mukha niya. We should, Daniel. Ngumiti siya pabalik sa akin. Nag-excuse si Mr. Lewis. Akala ko kailangan mo ng kaunting tulong doon, bulong ko sa tenga niya. I did, thanks. Lumingon siya sa akin. Nakatayo kami ng sobrang lapit. Mga sentimetro na lang ang layo ng mga labi namin sa isa't isa. Nakapatong ang kamay niya sa balikat ko at ang kamay ko naman ay nasa bewang niya. Nanatili kaming nakatingin sa mata ng isa't isa. Walang gustong putulin ang eye contact. Para lang sirain ang sandali, tumunog ang kanyang telepono. She excused herself at tumungo para sagutin ang telepono. And on that cue, nilapitan ako ng secretary ni Mr. Lewis. Hey Daniel, anong gagawin mo ngayong gabi? Tanong niya sa mapang-akit na tono. I'm going on a date with me. Sinagot ito ni Jen. Napatingin ako sa kanya na nagtataka. Shocked to be more precise. Nakangiti siya kay Tanya na sekretarya. Ang mukha ni Tanya ay sulit na pagmasdan. Malungkot na mukha. Shall we go Daniel? Matamis na tanong sa akin ni Jen. Of course Jen. Pinulupot ko ang kamay ko sa bewang niya at lumabas ng hotel. Akala ko kailangan mo ng kaunting tulong doon, panunuyan ni Jen. Haha, ginawa ko. Salamat, napangiti ako. Nakarating kami sa kumpanya nang wala sa oras. Hindi nagtagal ay naging abala na kami sa kanya-kanyang trabaho. Jen, sa cabin, intercom ko sa kanya. Sa 1 minuto ay nasa loob na siya ng aking cabin, kasama ang kanyang notepad. Alin ang paborito mong restaurant sa city? Tanong ko sa kanya. Ano? Tumingin siya pabalik. What is your? I heard it the first time. Pero bakit mo tinatanong yan? Nakalimutan mo. You said right we are going on a date tonight. Saka saan mo gustong pumunta? Tanong ko na may halong ngiti. I was just kidding there. Gusto mo talagang lumabas? Nagtataka niyang tanong. Well, gusto ko. Nag-isip siya ng ilang minuto at sinabing, I will not consider it as a date. It will be just dinner. Ow, you broke my heart. Nagpeke ako ng malungkot na mukha. Haha, huwag kang mag-alala, malalampasan mo yan. Napangiti siya. Sige, be ready at 8 tonight. Tumango siya at lumabas ng cabin ko. Ano ba ang dapat kong isuot? Lalabas ako kasama ang boss ko. I mean para lang sa normal na hapunan. Walang date, pero gusto ko pa rin magmukhang maganda. Kaya magsisimula na akong maghanda. Naligo ako ng matagal, nag-shampoo, nag-conditioning para maging maganda ang buhok ko. Lumabas ako at nagsimulang magpatuyo ng buhok. Nakasuot ako ng black dress na hanggang tuhod na may hiwa sa kaliwang bahagi. Pinaresan ko ito ng nude heels at nude Chanel bag. Naglagay din ako ng maliit na pendant na gold color. Iniwan ko ang aking buhok na nakabukas na may ilang kulot. Nag-makeup ako, contour highlights at lipstick. At handa na ako. Hinihintay ko si Daniel. Sobrang kinakabahan ako, hindi ko alam kung bakit. Parang komportable ako sa kanya habang nagtatrabaho. It's just that today I'm meeting him outside work. Ngayon lang kasi ako nakikipagkita sa kanya sa labas ng trabaho. Ano ang dapat pag-usapan? Ano ang hindi dapat pag-usapan? Para hilahin ako mula sa nakakatakot na argumento sa aking ulo, tumunog ang doorbell. Dali-dali akong pumunta para buksan ang pinto. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang napakagwapong lalaki na nakatayo. No prize and guessing it is Daniel. Ang hot niyang tingnan. I mean paano ko nagawang maging personal assistant niya sa loob ng 1 buwan nang hindi napapansin ang kahangahangang Greek god na katawan na ito. Naka-white shirt siya na may blue blazer at blue jeans. Pinaresa niya ito ng light brown na boots. Hey, tawag niya. Hey, pumasok ka na. Nakangiti kong itinatago ang mukha kong naluluha. Sure, pumasok siya sa bahay ko. Daniel Anderson sa aking apartment sa unang pagkakataon. Tiningnan niya ang apartment ko, pinag-aralan ang bawat sulok na dapat kong sabihin. You have a beautiful apartment. Napangiti siya. Oh, it's nothing. I'm sure nakatira ka sa isang mansion which is 10 times this apartment. Hinaway ko ang kamay ko. Honestly, I love your apartment.
It's small and cozy. This is what home should feel like. Malaking mansion ay maluwag lang. They don't give the homely feeling. Nagkibit-balikat siya. Wow, believe ako. You are correct here. Let me get my purse then aalis na, okay. Alright, by the way Jen, you look absolutely gorgeous. Napakalapit niya sa akin. 66 naramdaman ko ang katawan niya. And not to mention his deep husky voice did the big job. Thank you Daniel, you don't look bad yourself, sinabi ko. Gusto kong sabihin na mukha siyang Greek god pero sa tingin ko ay sobra na iyon. Salamat, ngumisi siya. Sa kabilang banda, si Daniel. Oh my goodness. Jen looked so freaking stunning. Nakasuot siya ng dress na nakayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. She is looking so ravishing. The moment I saw her I wanted to kiss her so badly. Pero nakontrol ko ang emosyon ko. Nakaupo kami sa isang marangyang restaurant sa NYC. Nailagay na namin ang aming order. Kasalukuyang nakatingin si Jen sa kung saan-saan pero sa akin kaya napagpasyahan kong basagin ang yelo. Yeah, nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Are you not comfortable here with me? No, that's not the case. I have been to lunches with you several times but those were all business. This is personal so feeling overwhelmed I guess. Nagsalita siya ng tapat. I like that you are honest with me. But don't be nervous. This isn't a interview or what. We are just chatting here as friends. Ipinatong ko ang isang kamay ko sa ibabaw niya. Tumingin siya sa kamay namin, ngumiti at tumango. So tell me something about you, Mr. Anderson. Ngumisi siya. That's the Jen I know, napangiti ako. Well, I'm the CEO of Anderson Clothing. My dad Enrique Anderson founded this company. And before 3 years passed on to me. My family consists of my dad, my mom, my little brother Sebastian and little sister Emilia Anderson. They both are in university and high school respectively. Nakatingin siya sa akin na may luhang mata. Did I say something wrong? Hey, anong nangyari? Okay ka lang? Mahinang tanong ko. Pinunasan niya ang mga luha, at ngumiti. Yes, I'm good. Kaya lang namimiss ko parents ko. Namatay sila sa car accident when I was 15 and my brother was 18. Since then kaming dalawa na lang. I'm so sorry for your loss. Hinawakan ko ang kamay niya. It's okay. Anyway back to you, hindi mo sinabi sa akin ang pangalan ng girlfriend mo. Ngumiti siya ng nakakaloko. Nice trick, but sorry to say I am single. I'm not dating anyone, napangiti ako. Please don't tell me you are one of those rich guy na hindi naniniwala sa love and relationship. I have only one night stands. She said accusing me ng may singkit na mga mata. Jen, no I'm not that person. I believe in love very much. I believe love is only thing which keeps us sane. Oh good, saka bakit wala kang girlfriend? Guwapo ka, mayaman, successful, kahit sinong babae pwede mong makuha. Nagkibit-balikat siya. Sabi lang ni silly girl ang guwapo ko. Kailangan ko siyang asarin para dito. So sa tingin mo guwapo ako, ha? Nag-smirk ako. Iyon lang ang narinig mo. Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes I can get any girl but I haven't found the right one yet. Kaya lang wala akong girlfriend. Satisfied Jen. Sana mahanap mo agad ang babaeng pinapangarap mo. Ngayon sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo. Sabi ko, habang nakalagay ang mga kamay ko sa ilalim ng baba ko. Well, ipinanganak at lumaki ako sa California. Mayroon akong older brother na nagtatrabaho sa marketing department sa isa sa MNC. At gaya ng sinabi kanina, namatay ang mga magulang ko sa car accident. And you are not dating anyone. Nagtaas ako ng kilay. Napakaganda niya, paano siya single? No, at the moment. So you dated before? Bumuntong hininga siya. Yes, 3 years ko na ang ex-boyfriend ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago lumipat dito. Ayaw mo ng long distance? No, he cheated on me with my best friend. She said blankly. Oh fuck, that's horrible. Siguradong galit na galit ka sa kanila. Hindi galit, nasasaktan. Kaya ngayon hindi ko alam kung kanino ako magtitiwala o hindi. Hindi ko lang alam kung paano ko sisirain ang mga pader na ito. At hindi ko rin alam kung gusto ko bang sirain ang mga ito o hindi. Pero buti na lang nung lumipat ako dito, tinulungan ako ng friend ng brother ko na si Carter hanggang sa magkaroon ako ng apartment. And also Natasha who works for your company is his girlfriend. They became my first friends in New York. Don't worry, someday one guy will come and sweep in your heart. He will break all those walls you have built. He will never break your trust. Hopefully. For now I just want to focus on my work though. You tell me wala ka bang kaibigan? O ako ay may kaibigan na may ilang mga idiots, namely Theo, Scott, at Peter.
Iyon ay dahil bihira kaming magkita sa opisina ng isa't isa. Pero nagkikita kami sa mga club at minsan sa opisina din. They all are businessmen too. I see. Sa kabilang banda, si Jeneline. Hindi ko lang alam kung paano lumipas ang oras. Marami kaming napag-usapan ni Daniel. Pareho kaming mahilig manood ng cricket, can you imagine? Ibang klase talaga siya sa labas ng trabaho. Sa opisina siya ay ito tough, rude at perfectionist na tao. Wala siyang dinadala kahit na isang pagkakamali mula sa sinuman. Yan ang isang katangiang hinahangaan ko sa kanya. Check please, sabi niya sa waiter. Out of politeness, binuksan ko rin ang purse ko. Hindi naman date kaya hindi ko alam kung sino ang magbabayad. It's on me, Jen. Napangiti siya. Kung gayon ay maaari tayong pumunta para sa isang ice cream at iyon ay sa akin, sinabi ko. Sige, hayaan mo muna akong mag-clear ng bills. Ngumisi siya. I was really having a good time with him. Kaya naisip ko kung bakit hindi e-extend ang oras na ito at kumain ng ice cream. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.